Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 886. Pakikipglaban sa Old Ground Demon Ghost. Ang klon ng multo, na naglalaman ng malamig, maitim na hangin, ay mabilis na lumawak sa mga mata ni Xiaoyan habang maraming mga bulalas. Gayunpaman, hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang sulok ng kanyang bibig ay dahan-daang umangat sa isang malamig na ngiti at ang selyo, na matagal nang inihanda ng kanyang mga kamay, ay agad na tumigas. Bang! Isang pares ng mga pakpak ng buto ang lapad na 10 talampakan ang biglang umusbong mula sa likod ni Xiaoyan kasunod ng isang tunog na napipikon. Agad naman silang na-flap. Umalangaw sa lupa ang mabangis na hangin at kulog habang ang katawan ni Xiaoyan ay naging malabo sa isang iglap. Shi! Ang matalim na kuko ng multo ay kumikislap na parang kidlat. Pagkatapos nito, tinamaan nito ang lalamunan ni Xiaoyan at dinaanan lamang ito ng walang dahilan. Ang kuko ng kamay ay dumampi pa lamang sa figure ni Xiaoyan nang bahagyang lumiit ang mga mata ng Old Ground Demon Ghost. Isang malamig na buntong hininga ang kanyang pinakawalan nang dumura ang malamig na hangin sa kanyang palad at niyugyug ang figurang ito hanggang sa wala nang natira. Ang kanyang katawan ay dahan-daang umikot habang nakatingin sa langit at nagsalita sa mahinang boses. Hindi nakakagulat na si Fang Yan at ang dalawang iba pa ay namatay sa iyong mga kamay. Ang bilis na ito ay isang bagay na kahit na ilang elite na Daozang ay hindi mapapantayin, lalo na silang tatlo. Ang aking interes sa iyo ay tumataas. Ang kapanapanabot na eksena ay naging dahilan upang mas bumilis ang tibok ng puso ng napakaraming estudyante sa ibaba. Sinundan ng kanilang mga mata ang direksyon na kinaharap ng Old Ground Demon Ghost. Pagkatapos nito, may ilang pagtataka na lumitaw sa kanilang mga mata. Isang binata na nakasuot ng itim na damit ang nakabitin sa kalangitan habang nagkakapak ng isang pares ng mga pakpak. Dahan-dahang bumukas ang 10 talampakang haba ng buto ng mga pakpak habang sila ay pumutok sa langit. Isang mahinang dagandong ng kulog ang umalangaw sa kalangitan. Ang pares ng buto na pakpak ay may medyo malinaw na pakiramdam sa kanila. Ang liwanag ng araw ay nakakalat mula sa malayong kalangitan, na nagniningning sa malajade na buto ng mga pakpak, na nagbibigay sa kanila ng kumikislap na kinang sa mata. Ang magandang eksenang ito ay nakunan sa mata ng lahat. Ang ilan sa mga nakababatang babae ay hindi maiwasang ipakita ang ilang mga bituin sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, ang imaheng ito ni Xiaoyan ay angkop na angkop sa kanilang mga pangarap na Prince Charming. Upang idagdag sa kanyang alindog ay nagtataglay din siya ng isang pambihirang lakas na kahit isang prinsipe ay hindi taglay. Ang taong ito ay palaging gustong gumawa ng mga bagay na sobrang nakakakilig. Si Wu Hao sa karamihan ng tao sa bukas na lupa ay pinahid ang malamig na pawis sa kanyang noo habang siya ay mapait na tumawa kina Xiaoyu at Hu Jie sa tabi niya. Bahagyang tumango si Xiaoyu. Ngayon, nakasuot siya ng instructor uniform. Ang ganitong uri ng robe ay maaaring medyo maluwag, ngunit ito ay lubos na tugma kapag isinuot sa figure ni Xiaoyu. Siya ay hindi malinaw na naglabas ng isang nakakaakit na aura na naging dahilan upang tahimik na bumaril ang mga mata mula sa mga lalaking estudyante. Binaliwala ni Xiaoyu ang lahat ng mga tinging ito sa paligid. Ang kanyang mahabang leeg na puti niebe ay nakaangat na parang sisni habang pinagmamasdan ng kanyang magagandang mata ang nakaitim na binata sa kalangitan. Kinagat ng likod ng kanyang mga ngipin ang kanyang ibabang pulang labi habang bakas sa kanyang mga mata ang isang hibla ng pag-aalala at isa pang nakatagong emosyon. Ang Old Ground Demon Ghost na iyon ay hindi isang ordinaryong tao. Kahit na si Xiaoyan ay medyo malakas at may tulong ng misteryosong babaeng iyon, ang kanyang tsansa na manalo habang nakikipaglaban sa matandang demonyong ito ay medyo mababa. Wu Hao, ihanda mo ang iyong sarili. Kung may aksidenteng mangyari, dapat kang direktang mamagitan. Bagamat hindi natin magagawang saktan ang Old Ground Demon Ghost kahit magkapit-bisig tayo, kahit papaano ay maantala natin siya ng kaunti. Medyo seryoso ang mukha ni Hu Jie habang nagsasalita siya. Dahan-dahang tumango si Wu Hao. Ang kanyang kamay ay marahang hinawakan ang kulay dugong mabigat na espada sa kanyang likod. Hindi siya magdadalawang isip kahit kaunti kung kailanganin siyang makialam.
Nakahinga rin ng maluwag ang Little Fairy Doctor sa langit nang makita niyang umiwas si Xiaoyan sa pag-atake ng Old Ground Demon Ghost. Ang kanyang katawan ay kumikislap at siya ay lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Bakas sa kanyang mga mata ang pag-iingat habang nakatingin sa Old Ground Demon Ghost. Ang kanyang antas ng katusuhan ay medyo lumampas sa kanyang mga inaasahan. Ang mga mata ng Old Ground Demon Ghost ay hindi masyadong nagbabago. Mahinahon niyang pinagmamasdan si Xiaoyan at ang Little Fairy Doctor habang ang kanyang mga paa ay humahakbang sa bakanteng hangin at humakbang ng paisa-isa patungo sa kanilang dalawa. Sa bawat pagdiin ng paa ng Old Ground Demon Ghost, ang malamig at kulay itim na hangin na tumatakip sa kanyang katawan ay lalong nagiging siksik. Malaki rin ang pagbaba ng temperatura ng lugar. Maraming mas mahihinang tao ang nagsimulang manginig ng hindi sinasadya. Isang solemn na ang bumungad sa mga mata ng Little Fairy Doctor nang makita niya na ang Old Ground Demon Ghost ay talagang nakakaimpluwensya sa temperatura ng isang lugar gamit lamang ang kanyang Dao Qi. Mula sa hitsura ng taktika na ito, malamang na ang lakas ng huli ay hindi bababa sa 7-star Dao Zhang. Ang kanyang antas ay lumampas sa kanya ng 3 bituin. Ang ganoong agwat. Kahit nataglay niya ang Wolfall Poison Body, medyo mahirap pa rin itong bawiin. Mukhang ngayon, magagawa lang natin ang lahat at ipagsapalaran ito. Malamang na kahit ang puso ni Xiaoyan ay walang gaanong kumpiyansa sa pagharap sa gayong eksperto. Bumantong hininga ang Little Fairy Doctor sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging mabagsik habang matamang nakatitig sa paparating na Old Ground Demon Ghost. Sa isang tiyak na saglit, ang kanyang maselang baywang ay biglang namilipit at ang kanyang figure ay nag-transform sa isang malabong puting linya, na nagdala ng malakas na hangin habang ito ay pumutok ng paputok sa Old Ground Demon Ghost. Bagamat ang bilis ni Xiaoyan pagkatapos niyang taglayin ang mga buto ng buto ay naging napakabilis, hindi ito nangangahulugan na siya ay may kwalifikasyon upang makipaglaban sa Old Ground Demon Ghost. Kung talagang makakahanap ng pagbubukas ang halimaw na iyon at maglulunsad ng pag-atake, malamang na ang pag-ataking iyon ay makakasakit kay Xiaoyan hanggang sa kamatayan. Kaya naman, kahit na alam niyang hindi siya katapat ng Old Ground Demon Ghost sa isang banggaan, kaya lang niyang humakbang pasulong at salubungin siya. Malamig na tumawa ang Old Ground Demon Ghost nang makita niyang ang Little Fairy Doctor ang nanguna sa pag-atake. Malamig at itim na hangin ang bumalot sa kanyang mga daliri bago ang lahat ng 10 daliri niya ay biglang pamitik. 1,000 Illusionary Ice Spikes. Shi. Ang mga kulay itim na ice all ay maaaring mukhang hindi mahalata, ngunit ang hangin na naglalaman ng mga ito ay medyo nakakatakot. Kalimutan ang tungkol sa pag-atake na nagmumula sa lahat ng direksyon. Kahit isa sa kanila ay malamang na pumatay sa isang dalubhasa na Dao Huang. Mula dito, makikita na ang maliit na bagay na ito ay talagang hindi kasing cute ng laki nito. Ang magandang mukha ng Little Fairy Doctor ay nagpakita ng solemn na habang pinagmamasdan ang mga itim na ice all na nagmumula sa lahat ng direksyon. Hindi siya naglakas loob na maliitin ang mga ito. Sa isang alon ng kanyang manggas, ang mga alon ng kulay abo-lilang Dao Qi ay nagmamadaling lumabas. Ang Dao Qi ay agad na nagdikit at bumuo ng isang kulay abo-lilang Dao Qi na dingding sa kanyang harapan. Shi. Ang mga ice all ay dumating sa paraang parang kidlat. Sa isang iglap lang, bumaril sila sa kulay abo-purple na dingding ng Dao Qi na parang kayig ng mga bubuyog. Gayunpaman, ang mga ice all na ito ay naagnas ng malakas na lakas na nakapaloob sa loob ng pader pagkatapos nilang bumaril dito. Kaya, sila ay mabilis na naging mga kumpol ng tubig na nasenga. Ice Condensate Sword Skill. Ang Old Ground Demon Ghost ay tumawa lamang ng malamig habang ang dumaraming Black Ice All ay naging kawalan. Ang nanginginig niyang kamay ay biglang nagselyo habang mahigpit na sumisigaw. Matapos tumunog ang kanyang sigaw, makikita ng isang tao na ang maraming Ice All na bumaril sa kulay abo-purple na dingding ng Dao Qi ay mabilis na nagtitipon. Sa loob ng maikling pagpikit ng mata, sila ay ganap na nagsanib upang bumuo ng isang 10 talampakan ang lapad na Dark Black Ice Sword. Isang malakas na malamig na hangin ang sumabog pagkatapos mabuo ang yelong espada at ganap na pinigilan ang kinakaing unti-unting lakas ng pader ng Dao Qi.
Ang matalas na punto nito ay hindi sinasadyang tumusok patungo sa Little Fairy Doctor sa likod ng dingding. Eroding Poison Demon Hand. Bahagyang nagbago ang mukha ng Little Fairy Doctor nang makita niya ang pagbabago ng mga Ice Owls. Ang kanyang bibig ay huminga ng mahina at ang pader ng Douchi ay mabilis na gumalaw bago agad na naging isang napakalaking purple na kamay. Pagkatapos nito, iniunat ang kamay at mahigpit na hinawakan ang maitim na espadang yelo. Isang matinding kaagnasan ang nagbuga ng mga alon ng nakakatusok sa tainga na chi-chi na tunog kapag nakipag-ugnayan ito sa malamig na hangin ng yelong espada. Ang sulok ng bibig ng Old Ground Demon Ghost ay tumaas na may madilim na lamig habang ang kanyang mga tingin ay nagpapakita ng isang malamig na ngiti. Tiningnan niya ang Little Fairy Doctor na nagtitiis pa bago ito mahinang sumigaw. Explode. Bang! Ang Dark Black Ice Sword ay biglang nanginig matapos ang kanyang pag-iyak. Sumabog lang ito nang walang anumang paunang babala. Ang pag-atake mula sa pagsabog ay nagpasabog sa kulay abo lilang kamay sa kawalan. Bukod dito, hindi basta-basta nabasag ang yelong espada matapos itong sumabog. Sa halip, nag-transform ito sa hindi mabilang na bilang ng kasing laki ng palad ng mga ice blade na bumagsak sa kulay abo purple na dingding ng Douchi sa isang kidlat na paraan. Hinahabol nila ang Little Fairy Doctor. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago ay naging dahilan din ng pagkagulat ng Little Fairy Doctor. Ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin laban sa walang laman na hangin sa isang kritikal na sandali at dito ang katawan ay sumabog na umatras. Sa kabila ng kanyang mabilis na reaksyon ay tinamaan pa rin siya ng napakaraming ice blades. Ang matutulis na mga blades ng yelo ay tumatagos sa ibabaw ng kanyang katawan. Lumitaw ang mga linya ng sariwang dugo kung saan nahati ang kanyang damit. Ang split-second exchange sa pagitan ng dalawang elite na Daozang ay naglalaman ng isang walang kapantay na panganib. Halos bawat pag-atake ay isang nakamamatay na galaw. Napakaraming estudyante ang may malamig na pawis sa buong katawan kasunod ng mga pag-ataking ito na nakakapukaw ng kaluluwa na maaaring maging nakamamatay anumang oras. Habang pinapanood ang Little Fairy Doctor, na nasugatan ng mga ice blades, inabot ng Old Ground Demon Ghost ang kanyang kamay. Ang mga ice blades na may dalang sariwang dugo mula sa katawan ng una ay kumislap at bumalik. Sa wakas, sila ay nagbago sa mga kumpol ng malamig at itim na hangin na umatras pabalik sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng pagpasok sa klase ng Daozang sa ganoong edad, kahit na ang matandang ito ay walang ibang pagpipilian kundi ang aminin na mayroon kang nakakagulat na talento. Gayunpaman, ikaw ay kasalukuyang isang 4-star Daozang lamang. Malaki pa rin ang kakulangan mo kung nais mong umasa sa kapangyarihang ito upang makipaglaban sa akin. Labis ka pa rin kulang kung nais mong umasa sa kapangyarihang ito para makipaglaban sa akin. Kung handa kang tumalikod at umalis ngayon, ginagarantiyahan ng dating ako na hindi ako mahihirapan sa iyo. Ang Old Ground Demon Ghost ay tumingin sa Little Fairy Doctor at mahinang nagsalita. Ang Little Fairy Doctor ay nagpahayag ng pangungutya sa kanyang mga mata habang sinulyapan niya ang Old Ground Demon Ghost. Isang hindi kilalang pangungutya ang sumilay sa kanyang mga mata. Bahagyang gumalaw ang maliit niyang bibig. Anong mga salitang pambata? Ang Old Ground Demon Ghost ay nagpakawala lang ng malamig na snare nang biglang kumunot ang kanyang mga kilay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, para lamang makita ang isang energy hand seal na naglalaman ng kakaibang kinang ng kristal na nabuo ng mga kamay ni Xiaoyan. Naramdaman niya ang isang uri ng pambihirang lakas sa selyo ng kamay ng enerhiya. Ang selyo ng kamay ni Xiaoyan ay biglang tumahimik pagkatapos ng tingin ng Old Ground Demon Ghost. Isang kawalang awa ang sumilay sa kanyang mga mata nang siya ay agad na sumigaw ng mahigpit sa kanyang puso. Si Flipping Seal. Nang hihiram ng pagkaantala sa Little Fairy Doctor kanina, ginamit ni Xiaoyan ang pangalawang selyo ng God Seal skill, ang Si Flipping Skill. Ito ay dahil alam niya na sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay isang ultimate expert na ang lakas ay sa 7-star Daozang. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang isang ordinaryong Dao skill ay hindi nakapagdulot ng malaking pinsala sa huli. Kaya naman, hindi siya umatake kanina. Gayunpaman, nang gawin niya ito, gumamit siya ng isang tunay na walang awa na pag-atake. Battle Through the Heavens. Kabanata 887.
Nakakapukaw ng kaluluwa. Ang jade green na enerhiya na nakikita sa kamay ni Xiaoyan ay naging mas nanlilisik. Sa huli, ito ay parang isang handprint na kasing laki ng palad, na tila napakahiwaga. Nang maramdaman ang napakalaking enerhiya na nabuo sa kamay ni Xiaoyan, nagulat ang mukha ng Old Ground Demon Ghost. Sa kanyang 4-star dawhang lamang na lakas, talagang nakapagpalabas si Xiaoyan ng napakalakas na pag-atake na kahit na ang isang dalubhasa sa tuktok ng klase ng dawhang ay mahihirapang abutin. Ang taong ito ay talagang gaya ng sinabi ni Han Fang. Siya ay nagtataglay ng ilang Daochi na may napakalakas na lakas. Gayunpaman, kung nais ni Xiaoyan na manalo sa pamamagitan lamang nito, siya ay walang alinlangan na nangangarap ng gising at medyo walang muwang. Ang light seal sa kamay ni Xiaoyan sa wakas ay tumahimik habang ang Old Ground Demon Ghost ay malamig na tumatawa sa kanyang puso. May kasamang bisyo ang kanyang tingin habang nakatingin sa huli. Sa isang bahagyang pag-flip ng buto wing sa kanyang likod, inihanda ni Xiaoyan ang kanyang sarili na umiwas anumang oras. Ang kanyang kamay ay hindi rin huminto kahit isang sandali habang siya ay nagpakawala ng malamig na sigaw at walang awa na ibinato sa Old Ground Demon Ghost. Bang! Ang jade green na handprint ng enerhiya ay dahan-daang tumakas sa kamay ni Xiaoyan. Gayunpaman, sa sandaling gawin ito, ang espasyo sa paligid ng Xiaoyan ay nagsimulang mag-iba ng matindi sa ilalim ng nakakatakot na enerhiya. Maraming malaripol na spatial na linya ang tahimik na kumalat. Kakaalis lang ng handprint ng enerhiya sa kamay ni Xiaoyan nang bigla itong manginig. Pagkatapos nito, kakaiba itong nawala sa lugar. Tanging isang taong may napakahusay na paningin ang makakakita na ang isang maliit na jade green na ilaw ay tumagos sa hangin at tahimik na bumaril patungo sa Old Ground Demon Ghost. Ang pagiging sneakiness ng energy light seal na ito ay maaaring mahuli ang isang ordinaryong dalubhasa. Gayunpaman, nahirapan itong makamit ang ganoong epekto sa isang eksperto tulad ng Old Ground Demon Ghost. Ito ay dahil ang bawat kilos nito ay malinaw na hinihigop ng kanyang mga mata. Madilim at malamig ang mga mata ng Old Ground Demon Ghost habang pinagmamasdan niya ang handprint ng enerhiya na naging maliwanag na sinag. Hindi siya umiwas. Ang kanyang pagmamataas ay hindi nagpapahintulot sa kanya na talagang umiwas kapag kaharap ang isang dawhang lamang. Ang bilis ng energy light seal ay napakabilis. Bago makabawi ang lahat sa ibaba, kakaiba itong lumitaw sa isang lugar na ilang dosenang talampakan sa itaas ng ulo ng Old Ground Demon Ghost. Ang hand seal na nabuo ng kakaibang jade green na kristal na katawan ay, sa sandaling ito, ay nagpakawala ng nakakatakot na enerhiya na nakatago sa loob nito. Isang nakakainlab na jade green na ilaw ang pumutok sa sandaling ito, na naging sanhi ng napakaraming tao na dali-daling ipinikit ang kanilang masakit na mga mata. Kasabay nito, ang presyon ng enerhiya na nakatago sa light seal ay nagdulot din ng pakiramdam ng lahat ng uri ng pagkagulat. Ang ganoon bang nakakatakot na lakas ay talagang isang bagay na maaaring ilabas ng isang dalubhasa na dawhang. Ang kristal na selyo ng kamay na biglang pumutok ay naging sanhi din ng bahagyang panginginig ng ekspresyon ng Old Ground Demon Ghost nang walang nakakapansin. Bagamat ang bagay na ito ay medyo nalihis sa kanyang mga inaasahan, hindi ito naging dahilan upang makaramdam siya ng kawalan. Isang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan habang ang kulay itim, malamig na hangin ay umaagos mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Ang nakasisilaw na jade green na ilaw ay parang araw na nakabitin sa kalangitan. Sandali itong natahimik bago biglang lumiit ang liwanag. Di nagtagal. Isang malakas na pagsabog ng enerhiyang nanginginig sa lupa ang umalangaw-ngaw sa kalangitan na parang napakalaking kulog. Bang! Dahil sa biglaang pagsabog ng kulog, nagpanteng ang tenga ng lahat. Ang ilan sa mga taong mas mahina ay nahihilo. Sa oras na sila ay nakabawi at nagangat ng kanilang mga ulo, nakita na lamang nila ang isang napakalaking mushroom cloud-like jade green na apoy na nabubuo. Gayunpaman, walang bakas ng figure ng Old Ground Demon Ghost. Maliwanag, nababalot siya ng mainit na jade green na enerhiya na naglalaman ng nakakatakot na ligaw at marahas na enerhiya. Ang buong Inner Academy ay naging mas tahimik sa sandaling ito. Lahat sila ay tumingin sa magandang jade green energy mushroom cloud sa kalangitan. Ang paggalang at takot para sa nakaitim na damit,
binata ay hindi sinasadyang bumangon sa puso ng lahat. Ang gayong nakakatakot na lakas ay talagang karapat-dapat na maging isang alamat sa Inner Academy. Tinakpan ni Xiaoyan ang kanyang bibig at umubo ng mahina ng 2 beses sa kalangitan. Puting-puti ang mukha niya. Bagamat siya ay kasalukuyang 4-star Dao Huang, ang paggamit ng Si Flipping Seal ay nangangailangan pa rin ng malaking halaga ng Dao Qi. Sa kabutihang palad, hindi na niya naubos ang lahat ng Dao Qi sa loob ng kanyang katawan pagkatapos gamitin ito tulad ng ginawa niya sa nakaraan. Ginalaw ng Little Fairy Doctor ang kanyang katawan at nagpakita sa tabi ni Xiaoyan. Nanatiling matatag ang kanyang tingin sa napakalaking ulap ng kabute habang sinabi niya sa malalim na boses. Mag-ingat ka, bagamat malakas ang pag-ataking ito, imposibleng talunin siya ng ganito. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Natural na naunawaan niya na ang Si Flipping Seal, na nagbigay daan sa isang tao na duminahin ang klase ng Dao Huang ng walang takot, ay bahagya lamang na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang ilang mas mahihinang elite na Dao Zhang. Gayunpaman, ang Old Ground Demon Ghost ay hindi isang ordinaryong Dao Zhang. Sa halip, siya ay isang elite na Dao Zhang na ang lakas ay umabot sa 7-star na antas. Ang napakalaking enerhiya na ulap ng kabute sa kalangitan sa wakas ay nakakalat sa harap ng pokos ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Kasunod ng pagkalat ng ulap ng kabute, isang napakalaking itim na energy barrier ang lumitaw sa harap ng paningin ng lahat. Si Xiaoyan at ang Little Fairy Doctor ay dahan-daang kinuyam ang kanilang mga kamao habang pinag-aaralan nila ang energy barrier. Mayroon itong hindi mabilang na bilang ng maliliit na hangin na umiikot sa ibabaw nito. Ang matandang ito na hindi mamamatay ay talagang magulo. Sa ilalim ng tahimik at solemn na nakapaligiran ito, dahan-dahang naging mapatla ang napakalaking itim na enerhiya na umiikot. Ilang sandali pa, ang Old Ground Demon Ghost, na nakatago sa loob, ay muling nagpakita sa mga mata ni Xiaoyan at ng iba pa. Sa sandaling ito, malinis pa rin ang damit ng Old Ground Demon Ghost. Maging ang buhok niya ay hindi naging magulo. Isang pares ng matahimik na parang multo na mga mata ang malamig na tumitig kay Xiaoyan at ang mahinang boses nito ay naglalaman ng pangungutya na hindi niya itinago. Ito ba ang suporta mo? Kung ito ang iyong trump card, tutulungan ng matandang ito si Fang Yan at ang iba pa na kunin ang buhay mo ngayon. Ang mga nangungunot na kamay ng Old Ground Demon Ghost ay binawi sa kanyang manggas nang walang nakapansin habang sinasabi niya ang mga salitang ito. Walang nakakita na ang likod ng kanyang mga kamay ay may ilang matingkad na pulang dugo na nakadikit sa mga ito. Maliwanag, ang Old Ground Demon Ghost ay hindi lubos na nasaktan nang matanggap niya ang Si Flipping Seal ni Xiaoyan tulad ng ipinakita niya sa kanyang sarili na. Isang napakalaking layunin ng pagpatay ang biglang bumaril sa mga mata ng Old Ground Demon Ghost pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Mabangis ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan. Sa biglaang panginginig ng kanyang katawan, siya ay agad at misteryosong naglaho. Nagbago ang mukha ng Little Fairy Doctor at Xiaoyan sa sandaling nawala ang figure ng Old Ground Demon Ghost. Nanguna si Xiaoyan at marahas na ikinapak ang kanyang buto. Nawala ang kanyang katawan sa kanyang orihinal na lugar. Sa sandaling siya ay nawala, isang multo na kuko na naglalaman ng maitim-itim, malamig na hangin ay lumawak mula sa langit upang wala lamang makuha. Anong madulas na brat? Ang layunin ng pagpatay sa mga mata ng Old Ground Demon Ghost ay lalong tumingkad pagkatapos niyang makaligtaan. Gayunpaman, bago pa niya muling ma-attack si Xiaoyan, isang matalim na puwersa na naglalaman ng malansang amoy ay biglang dumating mula sa kanyang likuran. Ang Old Ground Demon Ghost ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga nang maramdaman niya ang pag-atake mula sa kanyang likuran. Inikat niya ang kanyang katawan at bigla niyang ikinaway ang kanyang mga kamay. Agad nilang nabangga ang mga kamay ng babaeng kulay puti. Bang! Isang malakas na alon ng enerhiyang nakakapukaw ng kaluluwa ang lumabas sa apat na palad na parang tubig baha. Kaagad, ang dalawang figure ng tao ay nanginginig at mabilis na naghiwalay. Ang mga balikat ng Old Ground Demon Ghost ay nanginginig lamang habang ang pamumutla ay tumama sa mukha ng Little Fairy Doctor. Maliwanag, hindi siya katugma sa Old Ground Demon Ghost sa isang banggaan. Nanginig ang katawan ng Old Ground Demon Ghost matapos na piliting pabalaykan ang munting Fairy Doctor.
Lumingon siya. Puno ng pagpatay ang kanyang mukha habang hinahabol niya si Xiaoyan. Tila nagdamdam ang kanyang puso kay Xiaoyan, na talagang naging dahilan ng pagkakasugat niya kanina. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang makita niyang sumugod sa kanya ang Old Ground Demon Ghost. Ang mga buto ng mga pakpak sa kanyang likod ay nagmamadaling ibinaba habang ang isang nakasisilaw na pilak na kinang ay kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa bawat oras na tumunog ang mahinang kulog, isang after-image ang kumikislap at lilito sa hangin. Gayunpaman, sa loob ng isang segundo ng paglitaw ng after-image, ito ay mapupunit sa kawalan ng Old Ground Demon Ghost, na malapit na sumunod sa kanya sa susunod na pagkakataon. Dalawang malabong figure ang nagmamadaling kumislap sa kalangitan sa paraang parang kidlat. Gayunpaman, ang lahat ay makakakita lamang ng maraming after-images sa kalangitan. Kahit na ang ilang ekspertong si Dao Wang ay malabo lamang na makakita ng isang aktwal na katawan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Little Fairy Doctor habang pinagmamasdan si Xiaoyan, na makakatakas lang dahil hinahabol siya ng Old Ground Demon Ghost. Isang bisyo ang bumungad sa kanyang mga mata. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga pilak na ngipin habang ang kanyang macelan na mga kamay ay mabilis na bumubuo ng maraming kakaibang mga selyo ng kamay. Kasunod ng pagpapalit ng mga handsil na ito, ang kanyang aura ay nagsimula ring mabilis na pumailang-lang. Lumitaw sa langit ang figure ni Xiaoyan na parang nag-teleport. Matapos na huminto sandali, muli siyang nagmamadaling tumabi. Ang paulit-ulit na pag-iwas na ito ay naging dahilan para mapuno ng pawis ang kanyang noo. Kailangang ituon ng isa ang isip sa panahon ng paghabol at pagtakas na ito. Kaya naman, lubhang nauubos nito ang espiritu ng isang tao. Pagkatapos ng lahat, kahit isang segundo ng pag-iingat ay malamang na magresulta sa isang nakamamatay na suntok na darating. Muling kumislap ang figure ni Xiaoyan at nakatakas sa Old Ground Demon Ghost, na walang humpay na humahabol sa kanya. Tutuloy na sana siya sa pagtakas ng may lumitaw na puting figure sa likod niya na parang multo. Ang umaalingaw-ngaw na aura ay naging dahilan ng pagtigil ng Old Ground Demon Ghost, na malapit na humahabol sa likuran, sa pagkagulat. Medyo mataimtim ang kanyang tingin habang nakatingin sa Little Fairy Doctor, na ang puting buhok ay umabot na sa kanyang puwitan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari, malinaw na naunawaan niya na ang kasalukuyang Little Fairy Doctor ay mas malakas kaysa kanina. Gayunpaman, kulang pa rin siya kung ikukumpara sa kanya. Biglang humigpit ang kamao ni Xiaoyan nang makita niya ang Little Fairy Doctor, na biglang naging malakas. Naunawaan niya na ang kasalukuyang babae ay malamang na nagtanggal ng selyo sa kanyang woeful poison body. Ito ay maaaring magbigay daan sa kanyang lakas upang pumailang lang, ngunit ito rin ay naging sanhi ng oras hanggang sa pagputok ng woeful poison body ay lumiit. Payagan mo ako. Ang Little Fairy Doctor ay malumanay na nagsalita habang ang kanyang mahabang buhok na parang nyebe ay inaanod sa hangin. Nakahinga ng malalim si Xiaoyan habang pinag-aaralan ang magandang figure sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang pinunasan ang pawis sa kanyang noo at mahinang sinabi. Tulungan mo akong pigilan siya saglit. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Bahagyang nagulat ang Little Fairy Doctor nang marinig ito. Iniangat niya ang ulo para tingnan ang binata. Isang bagay na nakakabaliw ang lumulukso sa kanyang maitim na mga mata, sa sandaling ito. Ang gayong kabaliwan ay naging dahilan upang maging siya ay nakaramdam ng bahagyang takot. Ano ang pinaplano ng lalaking ito? Battle Through the Heavens. Kabanata 888. Baliw. Bagamat nakaramdam ng pag-aalinlangan ang Little Fairy Doctor sa kanyang puso, ang tanging ginawa niya ay tumango lamang. Marahan niyang sinabi. Tutulungan kitang bumili ng sapat na oras. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan nang marinig niya ito. Tinitigan niya ang Old Ground Demon Ghost bago niya ikinapak ang kanyang mga pakpak at dahan-dahang umatras. Medyo nagalak din ang kanyang puso na matagumpay niyang napino ang Skybird 9 Flying Wings bago ang malaking labanang ito. Kung hindi, wala talaga siyang kumpiyansa na makatakas ng ganoon katagal sa ilalim ng pag-atake ng Old Ground Demon Ghost. Nanlamig ang mga mata ng Old Ground Demon Ghost nang makita niyang umatras si Xiaoyan.
Marahas niyang ibinaba ang kanyang manggas at isang maitim na ice all ang bumaril kay Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Shi. Ang kulay itim na ice all ay nabaril lamang nang bumaril ang isang siksik na kinakaing unti-unti na kulay abo lilang Daochi at marahas na bumangga dito. Ang ice all ay naging kawalan sa gitna ng isang alon ng Anchi-chi, na tunog. Ako ang kalaban mo. Ang matangkad na magandang figure ng Little Fairy Doctor ay nasuspine sa kalangitan. Umihip ang simoy ng hangin, dahilan upang dahan-daang sumayaw sa hangin ang mahaba niyang buhok na puti nyebe, na umaabot hanggang puwitan. Ang kanyang walang emosyong mga mata ay nakatitig sa Old Ground Demon Ghost habang dahan-dahan itong nagsasalita. Malamig na tumawa ang Old Ground Demon Ghost habang nakakunot ang noo. Ang pagkatapos ay lumingon sa Little Fairy Doctor sa kanyang harapan. Bagaman hindi ko alam kung bakit biglang tumaas ang iyong lakas ng isang tiyak na halaga, ang agos na ikaw ay pinakakayang makipaglaban sa isang 5-star Daozang. Ang matandang ito, sa kabilang banda, ay matagal nang nakapasok sa antas ng 7-star Daozang. Ganun ba? Ang sulok ng bibig ng Little Fairy Doctor ay may bahagyang decommittal na arco. Ang kanyang mahahabang kamay ay dahan-daang nakaunat at ang siksik na kulay abulilang Daochi ay sumunod sa kanyang manggas at umakyat. Sa wakas, nagtagal ito sa kanyang kamay, nanginginig ng kaunti bago nag-transform sa dalawang gray at purple na ahas. Ang napakalaking ahas ay nagpalawak ng kanilang mga dila at isang malabong amoy ang umaagos sa kanilang pagsirit. Shi. Ang napakalaking gray at purple na ahas na nabuo mula kay Daochi ay kalalabas lamang nang sumirit sila sa Old Ground Demon Ghost na may mahusay na katalinuhan sa ilalim ng kontrol ng Little Fairy Doctor. Iniwas nila ang kanilang mga buntot at nag-transform sa dalawang malabong kulay abong linya na sumugod patungo sa Old Ground Demon Ghost sa parang kidlat. Ang Old Ground Demon Ghost ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga habang pinagmamasdan niya ang malalaking grayish-purple snake na sumusugod. Pinitik niya ang kanyang daliri at mabilis na dumaloy sa kanyang harapan ang itim at malamig na hangin. Agad itong nag-transform sa isang pares ng matutulis na ice spike. Nagdala ito ng sipol habang marahas na pumutok patungo sa dalawang linyang kulay abo. Shi. Ang dalawang kulay abo na sinulid, na bumaril sa paraang parang kidlat, ay biglang huminto. Kaagad na dalawang kulay abo lilang lasong fog ang bumaril mula sa kanilang mabagsik na bibig. Ang matalim na ice sculpture ay mabilis na nabura sa kawalan. Sa pagkuha ng pagkakataong ito, biglang tumaas ang kanilang bilis at lumitaw sila sa harap ng Old Ground Demon Ghost sa isang iglap. Idinilat nila ang kanilang malalaking bibig at dalawang matangkad na pulang kinang ang biglang bumaril. Ikinaway ng Old Ground Demon Ghost ang kanyang manggas habang nakatutok ang kanyang mga mata sa pag-atake ng dalawang kulay abulilang ahas. Dumaloy ang malamig na hangin sa kanyang harapan bago tuluyang naging isang malasalamin na ice cube na ganap na hamarang sa pag-ilaw ng dugo. Chi-chi. Ang pag-ilaw ng dugo ay agad na nagbuga ng isang makapal na puting singaw sa sandaling ito ay nadikit sa salamin ng yelo, na mabilis na sinira ang makapal na salamin ng yelo sa bilis na nakikita ng mata. Gayunpaman, ang pag-ilaw ng dugo ay mabilis ding lumiit habang kinakain ang salamin ng yelo, ngunit ito ay ganap na nawala ng tuluyan na itong tumagos sa salamin ng yelo. Nang makita ang walang kwentang pag-ataking ito, ang malamig na ngiti sa Old Ground Demon Ghost ay lalong tumindi. Ang salamin ng yelo sa kanyang harapan ay unti-unting natunaw at agad na nag-transform sa isang itim na fog na patuloy na lumiliit pabalik sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, kinuyam niya ang kanyang kamay at nagsama-sama ang dalawang maitim na ulap. Gumawa sila ng dalawang napakalaking kamay ng multo na humawak sa napakalaking kulay abo at lilang ahas. Ang mga kamay ay kinurot ng marahas at ang mga ahas ay nagkahiwalay. Ang mukha ng Little Fairy Doctor ay hindi lamang nagbago nang masaksihan ang pagkawasak ng dalawang napakalaking ahas, ngunit sa halip ay nagpakita ng kakaibang ngiti sa kanyang mga mata. Ang kanyang macelan na kamay ay mabilis na nabuo ang isang selyo habang ang kanyang malumanay na boses ay nagsabi. Ang aking sariwang dugo ay hindi isang bagay na mabuti. Sa susunod, hindi mo dapat tipid na bawiin ang Daochi na nahawahan ng aking dugo sa iyong katawan. Ang ekspresyon ng Old Ground Demon Ghost ay hindi sinasadyang nagbago nang marinig ang mga salita ng Little Fairy Doctor.
Nanginginig ang sulok ng kanyang bibig at lumabas ang malamig na hangin sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Bagamat malakas ang malamig na hangin sa sandaling ito, may kaunting kaguluhan sa loob nito. Tila ang dugong lason na nasipsip niya sa kanyang katawan ay nagsimula ng magkabisa. Ito ay hindi inaasahan na maging ang iyong dugo ay naglalaman ng lason. Bukod dito, ang lason sa loob nito ay napakalakas. Gayunpaman, ito ay walang silbi laban sa akin. Isang madilim at solemn na boses ang dahan-daang naililipat mula sa bibig ng Old Ground Demon Ghost. Sa sandaling ito, ang ibabaw ng kanyang katawan ay natatakpan ng isang kulay itim na ice crystal. Makakakita ang isang tao ng ilang matingkad na pulang kulay sa loob ng mga kristal na yelo na ito. Sa hitsura nito, umaasa siya sa kanyang makapangyarihang Dao Chi upang piliting paalisan ang lason na dugo mula sa kanyang katawan. Ang Little Fairy Doctor ay hindi nagulat nang makitang ang Old Ground Demon Ghost ay talagang nagawang unti-unting pilitin ang dugo ng lason. Ito ay dahil malinaw niyang naiintindihan na ang lason na dugo na pumasok sa katawan ng isang tao ay maaaring nakamamatay sa isang ordinaryong eksperto, ngunit hindi ito itinuturing na mahirap para sa isang taong may lakas na puwersahang paalisin ito sa kanilang mga katawan. Ang ginawa lang nito ay naging sanhi ng pagkagambala ng isa. Ito rin ay isang bagay na kailangan niya. Kung gusto niyang bigyan ng sapat na oras si Xiaoyan, medyo mahirap kung aasa siya sa kanyang lakas. Gayunpaman, sa pagkagambala ng dugo ng lason, ang bagay ay naging mas nakaka-relax. Ang oras sa kritikal na sandali na ito ay hindi pinayagang masayang. Ang Little Fairy Doctor ay kinuyam ang kanyang maselang kamay at ang kulay abo na Dao Chi ay mabilis na lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, ginalaw niya ang kanyang katawan at nagpakita sa harap ng Old Ground Demon Ghost. Biglang tumaas ang kamay niya. Ang Old Ground Demon Ghost ay hindi nagawang manatiling kalmado gaya ng naranasan niya sa pag-atake ng Little Fairy Doctor na biglang naging matalim. Kailangan niyang hatiin ang kanyang lakas para mailabas ang lason na dugo sa kanyang katawan. Kaya naman, hindi niya nagawang umasa sa kanyang lakas ng panggigipit para talunin ang Little Fairy Doctor. Sa ilang sandali, siya ay talagang pinipigilan ng Little Fairy Doctor. Ang mga mata ng Old Ground Demon Ghost ay paminsan-minsang lumilipat sa kinaroroonan ni Xiaoyan habang siya ay ginugulo ng Little Fairy Doctor. Bahagyang lumukso ang apoy ng multo sa kanyang mga mata nang makita ang isang berde at hindi nakikitang apoy na nakabitin sa harap ng huli. Narinig na niya mula kay Han Feng na si Xiaoyan ang may kontrol sa isang Heavenly Flame Dao technique. Ang bagay na ito ay ang kanyang kakayahan upang protektahan ang kanyang buhay. Ang lakas nito ay lubhang nakakatakot. Gayunpaman, medyo nakahinga ng maluwag ang Old Ground Demon Ghost matapos itong personal na maramdaman. Ang pagsasama ng dalawang uri ng Heavenly Flames ay talagang nagtataglay ng napakalakas at marahas na enerhiya. Gayunpaman, hindi ito nakapagbigay ng malaking panganib sa dalawa lamang. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng 7-star Dao Zhang ay hindi biro. Nakatayo si Xiaoyan sa himpapawid sa isang lugar sa kalangitan hindi kalayuan sa ibabaw ng battleground sa pagitan ng Little Fairy Doctor at ng Old Ground Demon Ghost. Dahan-dahan niyang ikinapak ang buto ng mga pakpak sa kanyang likod. Sa bawat oras, ang pag-flap ay sasamahan ng isang dumadagandong na tunog. Sa sandaling ito, isang berdeng apoy at isang hindi nakikitang apoy ang nakabitin sa kanyang kamay. Ang apoy ay bahagyang naglalabas ng init, na nagdulot ng pagtaas ng temperatura ng mga atmospheres ng higit sa 10 beses na mas mataas kaysa dati. Ang Angry Buddha Lotus Flame mula sa pagsasanib ng dalawang uri ng Heavenly Flames ay talagang hindi nagtataglay ng malaking banta sa isang eksperto tulad ng Old Ground Demon Ghost. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan. Ang puting apoy na selyo sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagbuga ng mahinang temperatura. Isang makapal na puting apoy ang dahan-dahang naalis bago dumapo sa harapan niya. Sa sandaling ito, maaari lamang siyang umasa sa bone-chilling flame ng guro. Ang natural na enerhiya ng lugar ay agad na naging medyo magulo kasunod ng paglitaw ng bone-chilling flame. Ang mainit na temperatura ay nakakalat mula sa kalangitan, na naging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga tao na natatakpan ng pawis. Wala itong silbi kahit na tinatakpan ni Dao Chi ang ibabaw ng kanilang mga katawan.
Ang temperatura ng isang heavenly flame ay hindi isang bagay na kayang takpan ng ordinaryong Daochi. Pinag-aralan ni Xiaoyan ang tatlong kumpol ng apoy na may tame time na ekspresyon at hindi nag-alinlangan kahit kaunti. Isang pag-iisip ang dumaan sa kanyang isipan at maraming after images ang nabuo ng kanyang mga kamay. Nagsimulang magbanggaan ang tatlong kumpol ng apoy sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang mukha ng Old Ground Demon Ghost sa wakas ay naging bahagyang nag-aalala nang maramdaman niya ang natural na enerhiya na biglang naging ligaw sa kalangitan. Ang lakas na ito ay sapat na upang magdulot ng banta sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang munting lalaking iyon ay talagang naabot ang ganoong antas. Tila hindi na siya makakapagpatagal pa. Biglang kinuyam ng Old Ground Demon Ghost ang kanyang kamay nang dumaan ang ideyang ito sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay lumuwa na parang patay na mga mata ng isda at ang malamig na hangin sa loob ng kanyang katawan ay lalong lumakas. Ilang sandali pa, bigla niyang nibakaka ang kanyang bibig at isang matingkad na pulang ice cube ang bumaril mula rito. Ang ice cube ay naglalaman ng ilang mabagal na gumagalaw na malapot na dugo sa loob nito. Nang ito ay pumutok, ang likidong dugo ay ganap na tumigas bago tuluyang pumutok, na naging kawalan. Nag-iba ang mukha ng Little Fairy Doctor nang makita niyang ang lason na dugo ay mabilis na pinilit mula sa katawan ng Old Ground Demon Ghost. Bago siya magkaroon ng pagkakataong umatras, isang nakakatakot na kamaon ng hangin ang biglang dumating. Ang tanging magagawa niya, dahil hindi niya magawang umiwas sa oras, ay pilit itong tanggapin. Grog. Ang nakakatakot na puwersa ay kumalat sa paraang parang baha mula sa punto ng pakikipag-ugnay. Isang pamumutla ang agad na bumungad sa magandang mukha ng Little Fairy Doctor bago niya sinasadyang dumuran ng isang subo ng sariwang dugo. Mabilis ding umatras ang katawan niya ng ilang hakbang. Nang makita ang sariwang dugo na dumampi sa kanya, ang Old Ground Demon Ghost, na minsang nagdusa, ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang manggas. Ang malamig na hangin ay iniluwa at pinatigas ang dugo upang maging mga kristal na yelo bago sila makadikit sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, lahat sila ay naghiwalay. Hindi kayang hadlangan ng iyong lakas ang matandang ito. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Hindi ka papatayin ng matandang ito kung tumalikod ka at umalis. Ang Old Ground Demon Ghost ay malamig na ngumiti at nakipag-usap sa Little Fairy Doctor. Pinunasan ng Little Fairy Doctor ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay malamig. Nang hindi sumagot, kumislap ang kanyang katawan at muli siyang sumugod. Naghahanap ka ng kamatayan. Isang hangarin ng pagpatay ang umusbong sa mga mata ng Old Ground Demon Ghost nang makita niya ang Little Fairy Doctor na patuloy na umaatake sa kanya upang panatilihin siyang abala. Pagkatapos nito, nakilala niya ito na may layuning pumatay sa buong katawan. Nabuo ang nakakatakot na energy ripples nang magtagpo ang dalawang figure habang ang malakulog na pagsabog ay agad na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang tatlong kulay na Fire Lotus sa kamay ni Xiaoyan ay sa wakas ay nabuo na sa kalangitan. Nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang apoy na lotus na ito. Ang isang Angry Buddha Lotus Flame na nabuo mula sa pagsasama ng tatlong uri ng Heavenly Flame ay karaniwang ang pinakamalakas na enerhiya na maaaring kontrolin ni Xiaoyan. Siya ay palaging puno ng kumpiyansa kapag kaharap ang isang kalaban. Gayunpaman, siya ay naging medyo hindi sigurado sa oras na ito. Ito ay dahil ang kanyang kaaway ngayon ay masyadong magulo. Ang pitong bituin na si Dao Zhang ay itinuring na eksperto sa itaas na antas ng gintong pagoda sa buong kontinente ng Daochi. Ang kasalukuyang Old Ground Demon Ghost ay mas malakas pa kaysa kay Protector Wu pagkatapos niyang lamunin ang kaluluwa ni Yon Shan noon. Ang tatlong kulay na Angry Buddha Lotus Flame ay ang trump card ni Xiaoyan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, minsan lang niya ito nagamit bago siya nahulog sa pagod. Sa madaling salita, isa lang ang pagkakataon niya. Kung hindi napatay ng Fire Lotus ang Old Ground Demon Ghost, ngayon, ang pinakamasamang senaryo ay maaaring lumitaw. Kaya, dapat niyang tiyakin na ang strike na ito ay nakamamatay sa Old Ground Demon Ghost. Grog. Sa panahong kumikislap ang isip ni Xiaoyan, ang Little Fairy Doctor, na nakaharap sa Old Ground Demon Ghost ay muling napailing hanggang sa siya ay nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo.
Sa sandaling ito, mas tumitindi ang pamumutla ng kanyang mukha. Ang bawat bituin sa loob ng klase ng Daozang ay may napakalaking agwat. Bukod dito, ang Old Ground Demon Ghost ay isang buong 3 bituin na mas malakas kaysa sa kanya. Bahagyang namula ang mukha ni Xiaoyan nang tingnan niya ang Little Fairy Doctor, na nagluwa ng dugo, at ang Old Ground Demon Ghost, na nakangiti ng mabangis. Isang kabaliwan ang unti-unting umusbong sa kanyang maitim na mga mata. Huminga siya ng malalim, dahan daw ang ibinuka ang kanyang bibig at dahan daw ang lumabas ang kulay abong kayumangging apoy. Ang kumpol ng apoy na ito ay ang life-transforming flame na inagaw ni Xiaoyan kay Fang Yan at sa dalawa pa noon. Bagamat hindi ito isang tunay na heavenly flame, naglalaman pa rin ito ng malakas na lakas. Kung ito ay sumanib sa 3 kulay na Fire Lotus, ang lakas ng Angry Buddha Lotus Flame ay aabot sa isang makasaysayang antas ng nakakatakot sa unang pagkakataon. Bagamat mawawala sa kanya ang kalahati ng life-transforming flame bilang resulta, ito ay mas mabuti kaysa sa pagkawala ng kanyang buhay. Nakalanghap si Xiaoyan ng isang malalim na subo ng mainit na hangin habang ang isang ligaw na kabangisan ay lumitaw sa kanyang mga mata. Dahil gusto ng matandang bastard na ito na mamatay sila, tiyak nakakalad ka rin niya ito sa ilalim kahit na kailanganin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Sa wakas ay tumigil na sa pag-aalinlangan si Xiaoyan habang ang isang kasamaan ay sumilay sa kanyang mga mata. Isang pag-iisip ang dumaan sa kanyang puso at ang kumpol ng kulay abong kayumangging apoy ay itinapon sa 3 kulay na Fire Lotus. Ang hangin sa kalangitan at ang mga iyak at mga tandang ay ganap na naglaho sa sandaling ang life-transforming flame ay pumasok sa cluster. Ang isang nakakatakot na enerhiya na puno ng pagkawasak ay tahimik na ipinanganak. Battle Through the Heavens. Kabanata 889. Extermination Fire Lotus. Bang! 2 malabong itim na figure ang bumangga sa isang putok sa kalangitan. Nang may lumabas na enerhiyang nakakapukaw ng kaluluwa, 2 figure ng tao ang lumitaw na nanginginig hanggang sa nagmamadali silang umatras ng ilang hakbang. Ang magkabilang panig ay naglabas ng daing. Kapag ang 2 malabong itim na figure ay nagpapatatag ng kanilang mga katawan, sa wakas ay matukoy na sila Su Chen at Han Fang, na sumabog sa isang matinding malaking labanan kanina. Sa mga sandaling ito, sira-sira ang damit nilang 2 matapos makipag-away. Ang kanilang buhok ay nakakalat sa lahat, na naging dahilan upang sila ay magmukhang lubhang miserable. Gayunpaman, kung ang isa ay maingat na pagmamasid sa kanila, matutuklasan ng isa na ang aura ni Su Chen ay medyo mahina. Maliwanag, siya ay nahulog sa isang maliit na kawalan sa panahon ng matinding labanang ito kay Han Fang. Walang ingat na pinunasan ni Su Chen ang bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang tingin ay matamang tumitig kay Han Fang sa kabilang panig. Isang umaalon na Daochi ang nananatili sa paligid niya, na may dalang mga alon ng sumisipol na hangin. Ang kanyang mga damit ay gumagalaw ng walang anumang hangin, na naglalabas ng isang pag-iwas ng tunog. Hihihi. First Elder Su Chen. Mukhang matanda ka na talaga. Dahan daw ang pinatahimik ni Han Fang ang Daochi sa loob ng kanyang katawan na nasa kaguluhan. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at kinutya si Su Chen. Wala ka nang mas mahusay. Pagkatapos mong ibigay ang sarili mong heavenly flame para ibahin ang iyong sarili sa ganitong paraan na hindi tao o multo, tila ito ay hindi isang kapaki-pakinabang na pagpipilian. Bagamat si Su Chen ay nahulog sa isang kawalan, siya ay lubos na nakaranas ng edad. Kalmado pa rin ang tono niya. Namula ang mukha ni Han Fang. Napanatili ang ngiti sa kanyang mukha ngunit parang tubig baha ang lumabas sa kanyang mga mata na parang tubig baha. Siguro kung may mukha ka pa bang magturo sa harap ng lahat ng mga estudyanteng ito mula sa Inner Academy kung matatalo kita sa harap nilang lahat. Ngumiti si Han Fang sa malamig na paraan. Nanginginig ang kanyang manggas at isang malakas, mainit na Daochi ang agad na lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Sa wakas, tumawid ito ng paalang sa kalangitan at pinigilan ang aura ni Su Chen. Bahagyang sumimangot si Su Chen sa ilalim ng presyon ng aura. Kinawayan niya ang kanyang kamay at pinigilan ang mga elder ng Inner Academy sa hindi kalayuan na handang makialam. Pagkatapos nito,
Huminga siya ng malalim at ang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay tuluyang lumundag palabas na parang batis ng bundok. Hihihi. Old Suchen. Mula nang ako ay umakyat sa Daozang class, hindi pa ako nakakapatay ng isang elite na Daozang dati. Ngayon, ikaw ang mauuna sa akin. Tumawa ng malakas si Hanfang. Unti-unting bumangon ang kanyang katawan. Gayunpaman, ito ay tumaas lamang ng mahigit 10 metro nang ang nakapalibot na natural na enerhiya sa paligid niya ay biglang nagsimulang mag-alsa. Ang biglaang pagbabago ay naging sanhi ng pagkagulat ni Hanfang. Dali-dali niyang ibinaba ang sarili at mag-iimbestiga na sana gamit ang kanyang mga mata ng tahimik na lumutang sa kalangitan ang isang malawak at napakalakas na enerhiya na puno ng pagkawasak. Nang maramdaman ang mapangwasak na enerhiyang ito, ang mga ekspresyon ng lahat ng naruroon ay agad na naging puti. Kahit na ang isang dalubhasa na Daozang ay nakakaramdam ng kakilakilabot na tumagos mula sa isang lugar sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa sa harap ng gayong enerhiya. Marahas na nang inig ang katawan ni Hanfang at Suchen sa sandaling ito. Pagkatapos nito, bigla nilang inangat ang kanilang mga ulo. Ang nakakatakot nilang mga mata ay sinundan ang direksyon kung saan nagmula ang mapanirang lakas. Gayunpaman, ang kanilang mga mukha ay agad na naging mapurol nang matuklasan nila ang lumikha ng enerhiya. Isang nakaitim na balabal, binata ang nagpapakpak ng kanyang kapansin-pansing malahiyas na buto na mga pakpak sa malayong kalangitan. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kalangitan ang mga alon ng mahinang kulog. Siyempre, ang naging dahilan ng pagiging mapurol ni Hanfang at Suchen ay hindi ang mga buto ng buto. Sa halip, ito ay ang wash basin-sized fire lotus na nasuspine sa harap ni Xiaoyan sa ngayon. Makulay at maganda ang fire lotus. Ang siksik ng kulay nito ay higit na mas malaki kaysa sa anumang nauna nito. Sa makatuwid, ito ay lumitaw na napakaganda. Gayunpaman, ang malademonyong kagandahang ito ang naging dahilan upang makaramdam ng taos-pusong takot sina Hanfang at Suchen. Ito ay dahil malinaw na naramdaman nila kung anong uri ng nakakatakot na enerhiya ang nasa loob ng makulay na lotus ng apoy. Sa harap ng ganitong uri ng lakas, kahit isang piling Daozang ay makakaramdam ng takot. Ang fire lotus na ito. Bakit ang lakas nito ay napakalakas? Buong lakas na lumunok si Suchen ng laway. Alam niya na si Xiaoyan ay nagtataglay ng fire lotus na Dao skill na may pambihirang lakas. Bukod dito, personal niya itong nasaksihan. Gayunpaman, mayroong napakalaking pagkakaiba sa kasalukuyang lotus ng apoy kung ihahambing sa dati. Sa kabilang panig ni Suchen, unti-unti ding naalis ang pagkapurol sa mukha ni Hanfang. Ang kanyang ekspresyon ay paulit-ulit na nagbabago habang nakatitig kay Xiaoyan. Dahan-dahan ding humigpit ang mga kamao sa manggas niya. Nang pumutok ang hangarin na pumatay sa kanyang puso, si Xiaoyan, na kumokontrol sa makulay na apoy na lotus sa kalangitan, ay tumingin ng walang pakialam pagkatapos na maramdaman ang isang bagay sa kanyang puso. Nakaramdam ng pagkabigla si Hanfang sa kanyang katawan sa ilalim ng walang pakialam na tingin na ito. Parang binuhusan ang isang palanggana ng malamig na tubig mula sa langit, dahilan para tumahimik ang buong katawan niya. Isang hibla ng takot ang bahagyang lumabas sa kanyang puso. Kung itatapon ni Xiaoyan ang makulay na lotus ng apoy sa sandaling ito. Alam ni Hanfang na tiyak na hindi siya magkakaroon ng kahit katiting na pagkakataong mabuhay ngayon. Ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Hanfang ay mabilis na nawala. Isang napakalakas at pangit na ngiti ang bumungad sa mukha ni Hanfang. Pagkatapos ay humiling ang ulo niya at mabilis niyang iniwas ang tingin. Bagamat alam niyang ang makulay na fire lotus na ito ni Xiaoyan ay malamang na ihahagis sa Old Ground Demon Ghost, alam din niya kung gaano kalaki ang puot ni Xiaoyan para sa kanya. Kung medyo magulo ang pag-iisip ni Xiaoyan, talagang magiging malas si Hanfang. Isang ngiti na puno ng pangungutya ang sumilay sa maputlang mukha ni Xiaoyan habang nakatingin kay Hanfang, na nanginginig at inalis ang tingin. Pagkatapos nito, binawi ni Xiaoyan ang kanyang atensyon. Ibinalik ang kanyang tingin sa makulay na fire lotus sa kanyang harapan. Bagamat ang life-transforming flame ay hindi isang tunay na heavenly flame, ang lakas nito ay lubhang pambihira. Bukod dito, ang pagsasama ng mga apoy ay lumikha ng isang uri ng labis na nakakatakot, ligaw,
marahas na enerhiya mula sa iba't ibang mga pagbabago sa panahon ng pagsasama. Ang ganitong uri ng paglikha ay nangangailangan lamang ng ilang catalysta. Ang life-transforming flame na ito ay ang pinakamahusay na kapalit sa sandaling ito. Ang pagsasanib sa life transformation flame sa Angry Buddha Lotus Flame ay natural na nagtataglay ng napakalaking panganib. Sa maikling panahon ng pagsasanib kanina, si Xiaoyan ay karaniwang sumailalim sa ilang sandali ng buhay at kamatayan. Sa bawat oras, siya ay makitid na nalampasan ang kamatayan. Gayunpaman, maswerte na mayroon siyang espiritual na lakas na higit na nalampasan ang mga alchemist ng parehong antas. Bukod dito, naabot na niya ang tugatog patungkol sa uri ng ekwilibriyo na kinakailangan sa loob ng Fire Lotus. Kaya naman, nagawa niyang harapin ang isang sakuna sa bawat pagkakataon at matagumpay na pinagsama ang life-transforming flame sa Angry Buddha Lotus Flame, na bumubuo ng pinakamalakas at pinakanakakatakot na Angry Buddha Lotus Flame na nilikha niya kailanman. Tinawag ito ni Xiaoyan Extermination Fire Lotus. Bilang tagalikha, hindi alam ni Xiaoyan ang tungkol sa lakas ng apoy na lotus na ito. Bukod dito, maging siya ay nakaramdam ng pagkabalisa sa ganitong uri ng lakas sa panahon ng paglikha. Kung ang kaunting mapangwasak na lakas ay tumalsik sa panahon ng paglikhang ito, ang unang taong ganap na mawawasak nito ang kanyang bangkay ay malamang na siya. Halos hindi nagawang mapanatili ni Xiaoyan ang kasalukuyang Fire Lotus na ito sa ilalim ng suporta ng kanyang makapangyarihang spiritual strength dahil paulit-ulit na tumagos ang apoy mula sa Fire Lotus. Mula sa pag-agos ng enerhiya na ito, malinaw na hindi kontrolado ni Xiaoyan ang apoy na lotus na ito ng eksakto tulad ng Angry Buddha Lotus Flame na nilikha niya noong nakaraan. Siyempre, ang mapanatili itong extermination lotus flame sa isang equilibrium ay resulta na ng pagpapanatili ni Xiaoyan ng buong lakas. Ang pagsulong ng isa pang hakbang pasulong ay hindi isang bagay na makakamit niya ngayon. Kahit na ganito ang nangyari, nabuo na ang Fire Lotus sa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan. Susunod, oras na upang ganap na ilabas ang nakakatakot na enerhiya na ito. Kahit ang Old Ground Demon Ghost ay nanginginig lang sa mapanirang lakas na ito. Kinaladkad ng kamay ni Xiaoyan ang makulay na Fire Lotus. Ang kanyang maitim na mga mata ay dahan-daang huminto sa katawan ng Old Ground Demon Ghost, na tumigil na sa pakikipaglaban. Isang madilim at siksik na arko ang dahan-dahang itinaas sa kanyang maputlang mukha. Ang ekspresyon ng Old Ground Demon Ghost ay naging pangit sa unang pagkakataon matapos niyang maramdaman ang makapal na tingin ni Xiaoyan. Ang kanyang mga kamay ay paulit-ulit na nanginginig sa ilalim ng kanyang manggas. Sa sandaling ito, isang sinulid ng panghihinayang ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang isang maliit na 4-star dawang na brat, na sa tingin niya ay mapapatay niya sa isang kamay, ay talagang makakapaglabas ng nakakatakot na enerhiya na naging dahilan upang maging siya ay makaramdam ng takot. Gumalaw ang lalamunan ng Old Ground Demon Ghost. Idinilat niya ang tuyong bibig bago nagsalita sa paos na boses. Aalis na ang matandang ito. Ang kalangitan ay bumaba sa isang hindi pangkaraniwang katahimikan pagkatapos ng paglitaw ng apoy na lotus. Kaya naman, ang tinig ng Old Ground Demon Ghost ay ipinadala sa tainga ng lahat. Ang takot at sindak sa loob ng paos na boses ay napansin din ng lahat. Sa sandaling ito, hindi mabilang na bilang ng mga tao ang nakadama ng isang walang katotohanan na pakiramdam. Ang isang dalubhasa mula sa parehong henerasyon ng misteryosong punong guro ay talagang nagsabi ng gayong malambot na sunod-sunurin na mga salita kay Xiaoyan. Maraming mga tingin ang nagtiis sa energy pressure na ipinadala mula sa langit habang ang kanilang nag-iinit na mga mata ay nakatitig sa nakaitim na damit, binata. Ang medyo payat na figurang iyon ay nagdulot ng imprint, na mahirap tanggalin, sa loob ng puso ng mga estudyanteng ito mula sa Inner Academy. Marahil ang mga estudyanteng ito ay maaaring mapunta sa lahat ng direksyon pagkalipas ng maraming taon. Gayunpaman, matatag pa rin nilang tatandaan ang hindi gaanong nasaksihang eksena ngayon. Ang pangalang iyon, Xiaoyan, ay makakasama rin nila sa lahat ng oras. Maaaring siya ang maging pinakanamumukod tanging estudyante ng Jianan Academy sa kasaysayan. Ang walang emosyong mga mata ni Xiaoyan ay tumingin sa Old Ground Demon Ghost. Bahagya niyang itinagilid ang kanyang ulo at agad na nakita ang Little Fairy Doctor,
na ang magandang mukha ay nababalot ng maputlang kaputian habang may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Agad naman siyang ngumiti. Ang ngiting ito, gayunpaman, ay naging sanhi ng agarang paglubog ng puso ng Old Ground Demon Ghost. Huli na ang lahat. Dahil dumating ka, hindi mo na kailangan pang umalis. Ang malambot na boses ay parang isang snowflake na nagdadala ng malamig na lamig sa pag-anod pababa mula sa langit. Bahagyang umalangaw-ngaw ang boses bago inihagis ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ang makulay na fire lotus ay nahulog mula sa kanyang kamay bago nag-transform sa isang napakatuwid na liwanag ng apoy na bumaril pagkatapos ng Old Ground Demon Ghost. Ang walang laman na hangin kung saan dumaan ang apoy ay napunit, na bumubuo ng isang maitim na spatial crack na tila isang mabangis na malaking bibig na maaaring lumunok ng isang tao. Ang mga butas sa buong katawan ng Old Ground Demon Ghost ay biglang naging tuwid habang pinapanood niya ang apoy na lotus na tahimik na dumadaloy. Biglang nanliit ang mga mata niya sa pinhole. Battle Through the Heavens. Kabanata 890. Malaking pagkawasak. Ang natitirang kulay ng dugo sa mukha ni Xiaoyan ay mabilis na nawala matapos umalis ang apoy na lotus sa kanyang kamay. Matindi ang paggubo niya at tumulo ang isang sinulid ng sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, talagang naging mahina siya matapos pagsamahin itong tinatawag na Extermination Fire Lotus. Bagamat nagtagumpay siya sa pilit na pagsasanib nito, nagbunga rin ito ng matinding reaksyon mula sa kanya. Kung hindi siya masyadong pamilyar sa apoy, malamang na ang unang buhay na kinuha ng Extermination Fire Lotus na ito ay sa kanya. Si Xiaoyan ay mabilis na naglabas ng ilang medicinal pill mula sa kanyang storage ring at pinasok ang mga ito sa kanyang bibig. Pagkatapos lamang niyang maramdaman ang mabilis na pagkalat ng nakapagpapagaling na lakas sa loob ng kanyang katawan ay nakahinga siya ng maluwag. Natuon kaagad ang kanyang tingin sa makulay na lotus ng apoy na lumutang sa hangin. Ang makulay na lotus ng apoy ay tahimik na gumuhit sa kalangitan. Walang ibang aktibidad ang naruroon maliban sa mahabang spatial crack line sa likod nito. Gayunpaman, ang katahimikang ito ang naging sanhi ng pagkamanhid ng mukha ng Old Ground Demon Ghost. Malinaw niyang naunawaan na maaaring siya ay mapatay ng mga kamay ng kabataang ito, na ang lakas ay nasa 4-star daw huwang. Ang Old Ground Demon Ghost ay hindi nang ahas na bawasan ang anuman sa kritikal na sandaling ito. Nakahinga siya ng malalim at biglang naging kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya. Naririnig ng isa ang isang alon ng sumisitsit na tunog habang ang isa ay nakakita ng hindi mabilang na dami ng itim, malamig na hangin na bumulwak mula sa mga butas sa katawan ng una sa lahat ng direksyon. Bukod dito, ang kulay itim, malamig na hangin ay bahagyang hinaluan ng maliwanag na pamumula. Itong mahinang matangkad na pamumula ang naging sanhi ng madilim itim, malamig na hangin na maging mas madilim at malamig. Winter Cold Blood. Isang nakakatakot na sigaw ang namamaos mula sa bibig ng Old Ground Demon Ghost. Kasunod ng sigaw, ang maitim-itim, malamig na hangin ay mabilis na bumuhos. Sa loob ng maikling pagpikit ng mata, ito ay naging isang itim, malamig na ulap na mahigit 100 talampakan ang laki. Ang figure ng Old Ground Demon Ghost ay ganap na nakabalot dito. Kalalabas lang ng malamig na ulap nang biglang naging yelo ang temperatura ng espasyong ito. Maraming maliliit na kristal ng yelo ang biglang nahulog mula sa langit sa kakaibang paraan. Kung mayroong isang taong may matalas na pandama, matutuklasan ng taong iyon na ang mga kristal na yelo na ito ay talagang nabuo mula sa singaw ng tubig na nasa loob ng hangin. Hindi inaasahan na ang kulay itim, malamig na ulap ng Old Ground Demon Ghost ay talagang nagtataglay ng napakababang temperatura. Ang mababang temperatura ay kumakalat na parang ripple sa paraang parang kidlat. Sa isang iglap, halos kalahati ng Inner Academy ay natakpan ng isang manipis na layer ng hamog na nagyelo. Ang lahat ng mga estudyante ay natapos na nanginginig sa yelo. Bukod dito, ang ilan sa mga mas mapagmasid ay nakakagulat na natuklasan na maging ang Daochi sa loob ng kanilang mga katawan ay nagpakita ng mga pahiwatig ng pagbuo ng yelo sa ilalim ng ganitong uri ng kakaibang malamig na hangin. Ang nakakatakot na malamig na hangin na ito ng Old Ground Demon Ghost ay talagang naging dahilan upang maging ang Daochi sa loob ng katawan ng isang tao ay tumigas. Talagang karapat-dapat siyang maging 7-star daw Zhang.
Nakakatakot talaga ang ganyang taktika. Kalimutan ang tungkol sa mga mag-aaral na hindi itinuturing na napakalakas. Maging ang mga mukha ng ilan sa mga ekspertong elder mula sa Demon Flame Valley at ang Inner Academy ay medyo naging berde sa sandaling ito. Kumislap ang mga ice crystal sa buhok nila. Kinagat nila ng husto ang kanilang mga ngipin at mananiebra ang Daochi sa loob ng kanilang katawan upang labanan ang ganitong uri ng nakakatakot na malamig na hangin. Sa oras na lumitaw ang itim, malamig na ulap, dumating ang makulay na lotus ng apoy. Kasunod ng paglapit ng apoy na lotus, ang kulay itim na ulap ay nagsimulang mag-iba-iba. Ang mga sinulid ng makapal na puting fog ay tumaas bago pinasingaw ng mataas na temperatura na nasa loob ng fire lotus. Sa paglapit ng apoy na lotus, ang mataas na temperatura ay lumaban sa halos lahat ng malamig na temperatura. Noon lang gumaan ang pakiramdam ng maraming estudyante mula sa Inner Academy. Agad naman silang nagtaas ng ulo at nanlaki ang mga mata. Ang kanilang linya ng paningin ay dumaloy sa kalangitan na parang meteorite bago bumangga sa makulay na apoy na lotus sa loob ng napakalaking itim na ulap. Chi! Ang fire lotus ay pumutol sa hangin sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata. Sa wakas, ito ay parang meteorite na nagdadala ng malambot na puchi na tunog habang tahimik itong sumugod sa kulay itim na ulap na tumagos sa kalangitan. Ang fire lotus na naglalaman ng mapanirang enerhiya ay sumugod sa ulap. Gayunpaman, habang ang lahat ay naghihintay para sa isang malakas na pagsabog na pumukaw sa kaluluwa, ang malamig na ulap ay bumaba sa isang kakaibang katahimikan. Kahit na ang panlabas na ibabaw ng malamig na ulap ay hindi nagsiwalat ng kaunting ripple. Ang nakakatawang eksenang ito ay agad na naging sanhi ng pagkatulala ng lahat. Nagkatinginan sila. Nang maisip nila na ang nakakatakot na lotus ng apoy ay ganap na nagyelo ng malamig na ulap, biglang nagbago ang mukha ni Su Chen sa kalangitan. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ng Inner Academy ang kanyang nagmamadali, ngunit mahigpit pa rin, na sigaw. Lahat ng elder mula sa Inner Academy, umatras kaagad. Lahat ng estudyante, dumapa agad. Bilisan. Agad na bumalik si Su Chen pagkatapos ng kanyang pag-iyak. Bahagyang nagulat ang mga elder ng Inner Academy nang makita ang eksenang ito. Pagkatapos nito, nagmamadali silang umatras. Ang mga mag-aaral sa Inner Academy na nasa lupa ay likas na nakahiga na nakadapa na may tunog ng splashang matapos marinig ang boses ni Su Chen dahil sa kanyang karaniwang prestihiyo. Kaya naman, ang napakalaking Inner Academy ay mukhang hindi mabilang na bilang ng mga bangkay. Nagbago din ang magandang mukha ng Little Fairy Doctor nang umatras si Su Chen. Naramdaman din niya ang lumalakas na mapanirang enerhiya sa loob ng kulay itim, malamig na ulap. Agad na kumislap ang kanyang katawan at tumabi siya kay Zian. Kinurot ang kanyang kamay, sinipsip niya ang huli mula sa hangin bago umatras sa paraang parang kidlat. Siyempre, ang mga taong tumatakas kasabay nila ay kasama sina Su Chen at ilan sa mga eksperto ng Demon Flame Valley. Sa anumang kaso, ang kalangitan ay naging kakaiba sa sandaling ito. Ang lahat ay nagsimulang gumawa ng todo sa pagtatangkang umalis sa larangang ito na para bang sila ay tumatakas mula sa isang sakuna. Hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang sigaw ni Su Chen, ang loob ng ulap, na kanina patahimik, ay biglang yumanig ng malakas. Kaagad, isang mababa at malalim na tunog ang lumitaw, na parang tumaas mula sa kaibuturan ng kaluluwa ng lahat. Naging sanhi ito ng marahas na pagtibok ng kanilang mga puso habang ang hindi pangkaraniwang nakakatakot na presyon ay nagdulot ng hindi sinasadyang panginginig ng kanilang mga paa. Bang! Crack! Kakalabas lang ng mababa at malalalim na tunog nang biglang umikot ang itim at malamig na ulap. Ang matingkad na kulay ay malabo na nakikita. Pagkatapos nito, isang makulay na alon ng apoy na 1,000 talampakan ang laki ay nagbuga ng putok at tanggeyan palabas ng itim na ulap. Habang kumalat ang alon ng apoy, maging ang malamig na ulap, na nakapag-freeze ng hangin sa yelo, ay nagsimulang kumalat. Wala itong kakayahan na lumaban. Ang libu-libong talampakan malaking makulay na alon ng apoy ay hamampes sa kalangitan. Ang mga eksperto mula sa Demon Flame Valley na mabagal na tumakas ay agad na naging kawalan. Kahit ang kanilang mga abo ay hindi nananatili.
Nang makita ang kakilakilabot na alon ng apoy, ang mga taong nagsitakas kanina ay agad na tinapik ang kanilang mga dibdib na may mapuputing-puting mukha. Buti na lang at mabilis silang nakariyak. Ang alon ng apoy na kumalat ay naging sanhi ng pagyanig ng ilan sa mga gusali sa loob ng Inner Academy hanggang sa magkahiwa-hiwalay ang mga ito. Ang kagubatan sa loob ng 1,000 metrong radius ng Inner Academy ay nasira sa isang malawak na walang hangganang patag na lupa sa sandaling ito. Ang lupa ay sobrang patag na walang kahit katiting na hadlang dito. May isang alon pa. Mag-ingat ka. Lumayo ka pa. Nagmamadaling sumigaw si Su Chen. Nang inag muli ang kanyang katawan habang nakatingin sa nag-iisang alon ng apoy, na nagdulot ng nakakatakot na pagkawasak. Halos lahat ng mga eksperto ay lumabas at umatras nang marinig ang sigaw ni Su Chen sa pagkakataong ito. Ang kapalaran ng mga eksperto mula sa Demon Flame Valley, na nilamon ng apoy kanina, ay malinaw na nagsabi sa kanila kung ano ang mangyayari kung sila ay madamay ng apoy. Hindi man lang sila mag-iiwan ng anumang abo. Biglang tumingin ang tingin ni Su Chen sa Inner Academy na nasa ilalim ng battleground habang nagmamadali siyang umatras. Medyo marami pa rin ang mga estudyanteng naruroon. Kaagad, mas lalong namutla ang kanyang ekspresyon. Nagmamadali siyang sumigaw. Lahat ng mga estudyante, mabilis na humanap ng lugar na mapagtatagwan. Nataranta ang Inner Academy nang tumunog ang boses ni Su Chen. Hindi mabilang na bilang ng mga mag-aaral ang tumakas sa lahat ng direksyon, naghahanap ng lugar na mapagtatagwan. Sa wakas ay naunawaan na nila ang kanilang nakita sa sandaling ito. Ang nakakatakot na Fire Lotus sa kalangitan ay nakatakas na sa kontrol ng Senior Xiaoyan nang ito ay nagpakawalan ng mas nakakatakot na enerhiya. Malamang na ang buong Inner Academy ay agad na gagawing patag na lupa. Ang paalala ni Su Chen sa sandaling ito ay walang alinlangan na medyo huli na. Habang ang Inner Academy ay nagulo, isang maliwanag na makulay na liwanag na haligi ang biglang bumaril sa kalangitan mula sa mas malabong kulay itim na ulap. Malinaw na nakikita ng isa ang liwanag na haligi na bumaril patungo sa langit sa loob ng 50 kilometrong radius. Ang isang napakalaking bowl ang apoy na mahigit 200 talampakan ang lapad ay dahan-daang bumangon mula sa malamig na ulap sa sandaling tumaas ang liwanag na haligi. Ang mapanirang lakas na nakapaloob sa loob ng bowl ang apoy ay naging sanhi ng labis na pagkadistorbo sa paligid. Mayroong kahit isang bahagyang itim na spatial crack na lumilitaw. Ang napakalaking bowl ang apoy ay lumitaw na parang isa pang araw na nagpapakawalan ng nakakatakot na temperatura. Ang mapanirang lakas na nakapaloob dito ay naging sanhi ng pamumutla ng mga mukha ng lahat ng naroroon, kasama ang lumikha nito na si Xiaoyan. Kung sisabog ang bowl ang apoy na ito, malamang na ang Inner Academy na ito at ang nakapaligid na 50 kilometro ay agad na mawawala. Hindi rin maipaliwanag ni Xiaoyan kung bakit naging sobrang nakakatakot ang Fire Lotus. Nawalan na siya ng kakayahang kontrolin ito mula nang ibaril niya ang apoy na lotus sa itim na ulap. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking pagbabago ay malamang dahil sa pagbabago mula sa banggaan at alitan sa pagitan ng sobrang init at malamig na hangin. Anuman ang dahilan, ang bowl ang apoy, sa ngayon, ay wala na sa kontrol ni Xiaoyan. Kung hahayaang sumabog lang. Lahat ng estudyante sa loob ng Inner Academy ay wala nang natitira pang bangkay. Sa pag-iisip sa wakas na ito, maging si Xiaoyan ay nauwi sa matinding panginginig. Sa pagkakataong ito, tila nakipaglaro siya sa mga bagay na medyo mapanganib. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin habang ang isang masamang ekspresyon ay sumilay sa kanyang mga mata. Naglabas siya ng isang bungkos ng mga medicinal pill mula sa kanyang storage ring at marahas na pinasok ito sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang malakas na epektong panggamot sa loob ng kanyang katawan at tiniis ang sakit na ipinadala mula sa kanyang chipats. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik bago niya sinunggaban ng kanyang mga kamay ang sariwang dugong ito. Anuman ang nangyari, ang Fire Lotus ay nilikha ni Xiaoyan. Maaaring nawalan siya ng kontrol dito kanina, ngunit mayroon pa rin siyang paraan upang muling makontrol ito. Gayunpaman, ang presyo ay napakahusay. Maaaring kailanganin niyang magpagaling ng maraming taon pagkatapos nito at maaaring mahirapan siyang bumalik sa kanyang pinakamataas. Sa sandaling ito, gayunpaman, hindi siya mapakali.
Ang mga kamay ni Xiaoyan na naglalaman ng sariwang dugo ay dahan-daang gumalaw at bumuo ng ilang mga selyo. Unti-unting tumaas ang makapal na linya ng dugo sa kanyang maitim na mga mata. Kasunod ng pagpapalit ng hand seal ni Xiaoyan, ang namamagang sakit sa loob ng kanyang katawan ay naging mas matindi. Nang handa na siyang lumabas, gayunpaman, ang kanyang mga mata, na matamang nakatitig sa bowl ang apoy, ay bahagyang lumiit. Ito ay dahil natuklasan niya na sa tabi ng bowl ang apoy. Dalawang lumang gray na figurine ng tao ang dahan-dahang lumilitaw sa kakaibang paraan.